Hello. Magandang umaga po. Ito pag-usapan natin po sa ngayon itong SEA Games na pinangungunuhan ni Philippine Olympic Committee noon organizing committee na si Alan Peter Cayetano bilang DFA secretary during that time. Ito ay naging kontrobersya dahil biglang nagsalita ito si NBI Matibag, Director Matibag, na imbestigahan daw nila yung SEA Games. Apparently, at hindi lang apparently, sure ball po ako na ito ay direction ito ni Matibag dahil ina-anticipate niya na gigisahin siya ni Alan Peter Cayetano at saka ng iba pang mga kakampi ni Alan Peter Cayetano sa pagtistigo niya sa SEA Games, sa impeachment trial ngayong Monday. So, yan po ang ano. Pero bagong lahat na yan, nais ko muna, patugtog muna natin yung ating ang kasi siyempre si Sara naman ang topic dito, ipakita natin ang pagsuporta natin kay Sara. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, so patutugin muna natin ang ating channel ID habang nag-antete na maraming audience. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod
Okay. So, pag-usapan na natin sa ngayon para matapos itong issue na 'to. Itong patungkol sa tinatawag na yung kaldero at saka naalala yung kaldero sa SEA Games at saka yung binabansag kay Cayetano. Napasama ang pangalan ni Cayetano dito, eh, kung maalala niyo. So, ito, let us treat this fairly. Ngayon, ang konteksto po nitong pag-usapan sa natin ay pinag-usapan po natin ito dahil makaapekta sa impeachment na trial sa ngayon. So magandang umaga kay Graceline. At least, yung iba pa dapat sana papasok na. So ngayon ay may aakyat tayo nito. May sandaan na tayo ng viewers. So anyway, as we progress, let us now talk about this issue about Matibag. I-present ko muna yung sinabi ni Matibag. Ito po yung sinabi ni Matibag. Kasi sa Lunes po, ay expected siya na pupunta sa impeachment trial na titistigo. At tila natakot po si Matibag, nagigisahin siya. Kaya gusto niya ngayon gigibain si Alan Peter Cayetano at saka iba pa na kasama ni Alan Peter Cayetano. Obviously, ang tinatarget po nila yung mga yung mga kasama ni Sara Duterte. Yan po ang katotohanan. Hindi natin may tatagyan. So anyway, at ang mga iba pang mga vlogger na anti-pro-BBM at anti-Sara, kagaya kay Kainso Recto, kasama niya si Kulik Suliman, at si Bad Vlogcaster, at pati si Batang Maynila 2H, lahat po sila ay nagbablog na pinapasama nila yung mga senador na sa tingin nila ay kakampi kay Sara o sabihin natin kakampi ni Sara. Pero siyempre, hindi na natin may iwasan na katotohanan kumakampi sila kahit sabihin natin dapat sila magiging patas sa takbo ng impeachment trial. So pakinggan muna natin si Matibag. Ito pang interview kay Matibag. Receive information tungkol dun sa pangyayari dun sa PISCO, dun yung Philippine SEA Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talaga kailangan imbestigahan because there are a huge amount of money na na-involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tignan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also will seek help of the PCDA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala ko naman tayong sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa dokumento sa initial na tumasok sa atin. Okay, sir. Sir, bakit, just for the record, bakit po may renewed interest po dito sa pag-imbestiga sa SEA Games? Although, field na siya ng controversies before, and, the head of FISGOC was Alan Peter Cayetano. Well, I'm aware of that. He's the chairman of FISGOC, So, hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas kayo na dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. So, it so happened, this is medyo controversial. Narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, you settled it kung meron ba talagang dapat managot o wala. Or kung ano talaga yung investigation. So, kailangan natin magkaroon ng report dito. Sir, for the record lang, kasi di ba, you were saying yesterday na you have visited the place in Clark for the NBI Academy. Yes, so this is incidental lang po sa pagbisita nyo, just for the record. Incidental lang to kasi we are very thankful with PCDA for providing us 70 hectares for our NBI Academy. At the same time, nakita natin doon yung sports complex na malaki. And sumunod dito, may mga pumasok na sa atin na documents and informations that will lead us to come out with the investigation. Sir, how can, of course, baka lang makulayin na naman ang politika kasi syempre,
hindi kayo parang lagi kayong nagbabangayan kasi ni Senator Cayetano. So how can the public be assured na this will be an impartial Hindi. investigation? Unang-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, will always go where the evidence will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso. No? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, we will respectfully ask him and to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may imbestigahan natin dito ng maayos. Style mo talaga, bulok. So anyway, if ever there is any, biro mo 2019 pa po nangyari yan. 2019, ibig sabihin, hanggang ngayon, kailan pa siya naging NBI agent? Bakit ngayon lang lumabas? At yung NBI agent yung nakaraan, ba't hindi lang ginagalaw yan? Curious lang tayo. At sino ba may primary concern dyan? Hindi ba yung COA? Commission on Audit sila ang unang nakakita paano sa financial arrangement dyan. At alam ko, kung ma-recall natin, pwede nating tanungin, siguro tatanungin, alamin natin kung talaga bang merong projects where there were no bidding for all the SEA Games sports. Tanungin natin ang IAIA facilities in 2019. Ayan, magtatanong tayo kung talagang walang bidding. So, sinasabi dito, lahat po na pagpatay doon ay under kay Vince Dizon. Si Vince Dizon noon, siya po yung hepe ng Basis Conversion Development Authority. So, kung may kitaan man nangyari dito, si Vince Dizon po ang kumita. Hindi si Cayetano. So, ngayon, ito ang nag-host ang Philippines on a very short notice. Kasi nga, ang alangin natin, why there was short notice for the Philippines to host SEA Games. So may short notice. Because of the short notice, nagkaroon ng emergency na kailangan ay ito pa rin ng Pilipinas ang pagpatayo ng lahat ng istruktura na kailangan sa pagpatakbo ng SEA Games. So Brunei pala ang original na nakaschedule. So ang Brunei biglang nag-withdraw. So kung nag-withdraw at ang Vietnam nakasunod sana ay ayaw. So ngayon dahil doon 2015 to 2017, so sa panahon ni so tinanggap ng Philippines ang hamon. So wala nang time. Kaya po, yan po ang explanation kung bakit walang bidding na nangyari sa mga project para gagamitin sa SEA Games. So una, Brunei dapat nag-host ng 30th SEA Games. Nag-withdraw ang Brunei, pinasa sa Vietnam. Ang Vietnam nag-withdraw din, hindi tinanggap. So wala nang ibang tatanggap kundi Philippines. And because of that, ang Philippines ay nasadlak sa alanganin. At kailangan sa mabilis na panahon ay matapos ang lahat ng gagamitin sa SEA Games at tinanggap naman ni Vince Dizon ang hamon at si Vince Dizon po na BCDA chairman ang nagpatakbo ng kung paano pagpatayo ng lahat. At kung makikita nito, sa pinatayo, ang mga pinatayo po ni Vince Dizon ay number 1, nagrasa ng infrastructure project sa New Clark City Sports Hub. Tapos, ang tinapos siya sa loob lamang ng 18 buwan. So that is a hectic, parang impossible work. So may budget and organizational issue pa siya. Last minute po ang pag-ayos ng lahat, pati po sa pag-finalize ng cost.
ang logistical pressure pa na sa patayo ng mga venue across the Clark and Subic and Manila, ay yan pa ang mga challenges nila. Therefore, we had to clap our hands for Vince Dizon kasi kaya nga nagawa niya eh. So ito, bigyan na natin ng background. Ang original plan nito, ang hosting rights ay para sa Brunei sa 30th SEA Games sa 2019. So Brunei biglang nag-withdraw at ng 2015, dapat nag-withdraw na siya. So pinasa kasi ang kasunod sa rotation ay yung Vietnam. Pagkatapos ng Vietnam, nag-decline, ayaw tanggapin. Ibig sabihin, alanganin din ng Vietnam, hindi nila kaya. Sa mabilis na panahon, hindi nila kayang itatayo mga facilities. Ito naman, nagyabang ang Pilipinas, ay pumasok ang Pilipinas ng panahon ni Noynoy at panahon ni Duterte. At tinanggap nilang hamon na Philippines na ang mag-host ng 30th Savings. So, kailangan nila 2 taon para matapos ang preparasyon at maitayo ang mga venue. Yan po ang totoong nangyari. So, with that, tingnan natin ang ginawa ni Vince Dizon. Sa ginawa ni Vince Dizon po, ito po ang mga ginawa niya. So, let us credit Vince Dizon for the completion of the facilities at sa oras ay hindi na-delay ang SEA Games. So, ito ang New Clark City Athletics Stadium. 20,000 ang capacity nito ay tinayo ni Vince Dizon sa halaga ng 4 billion. Wala pong mga bidding yan dahil po emergency. Tapos sa New Clark City Aquatic Center na tinayo na 2 billion, Olympic-size swimming pool at may diving facilities. Tinayo rin po yan na walang bidding sapagkat emergency. Tapos overall project nila, ang total sports facilities portion, lahat na hindi lang yung dalawang binabanggit ko, kasama po dyan yung cauldron, yung kaldero. Tapos ang lahat po niya budget ay 8.51 billion. Tapos may athletes village pa na 723 rooms ang total niya at may 525 core rooms pa. May gym pa, may pool, may dining, may lahat po na ginawa at kabuuan po 8.51 billion ang nagastos sa mga proyekto na pinapatakbo, pinatayo sa pangunguna ni Vince Dizon na chairman siya noon sa Business Conversion Development Authority. So kaya nagkaroon ng New Clark City Sports Hub at ang halaga nito ay 3.3 hanggang 6 na bilyong piso. Ang tawag niyan, Philippine Sports Commission ang pangalan niyan. Kumbaga, ibig sabihin, may PEC na mga structures. Pero sabi doon nila, actual reported contract values were higher due to financing, scope changes, and rapid timeline. So the project was financed largely through a public-private arrangement with 9.5 billion loan component mentioned in some proofs. So nangutang pa pala ang Pilipinas ng 9.5 billion dito. So the cost later became the subject of audits, complaints, and ongoing investigations regarding alleged irregularities in the procurement and contracting. So, dito, may pagtuunan natin ang pansin na itong Caldero Project, yung cauldron, na kung saan ay torch po yan, no? Sisindihan mo ng torch para yung flame or spirit of the SEA Games, yan po ang pagsisindi. So, ang location ng Caldero Project na yan ay nasa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. So, part of the sports complex developed by BCDA under Vince Dizon. Tapos, ang purpose niyan ay nag-house siya ng symbolic games plane, which was lit during the opening ceremony at the Philippine Arena and burned throughout the event. The design was done by Bobby Manyosa, na national artist. It drew inspiration from the traditional Filipino indigenous bamboo tripods and a caldero, cooking pot, symbolizing communal spirits, hospitality, and Filipino identity. So the design is a tall structure with a central 3-pillar tower, evoking last bamboo, topped by a stylish cauldron for the eternal flame. Yung cost yan, the cost of the cauldron became highly controversial
due to its price tag amid broader SEA Games budget scrutiny. Total cost niya is 50 to 55 million pesos. Ang breakdown niyan ay sa bayad sa design kay Manyosa ay 4.4 million ang binayad sa kanya. Ang foundation na nag-construct ay 13.4 million. Ang mga main construction naman ay binayaran ng 32 million. So ang context and controversy, basahin natin kung bakit naging controversial yan. Si Franklin Drillo na senador noon, siya ang nag-question nan. Sabi niya ay dapat daw, ang ginastos doon ay pinapatayo na lang daw ng mga eskwelahan, mga building sa mga eskwelahan natin. Tapos, ang dependent doon, that included House Speaker noon si Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin, tapos na siya nagiging Department of Foreign Affairs na Secretary. Cayetano called it as a priceless work of art and noted it was comparable to or cheaper than previous SEA Games cauldrons like in Singapore. Ng 2015, 63 million ang ginastos nila sa pesos kung equivalent. So, yan po yung kontrobersya sa likod ng SEA Games. In other words, nagmamayabang si Matibag na gusto niya si Alan Peter Cayetano just because si Alan Peter po yung hepe o chief ng Philippine SEA Games Olympic Committee Organizing Committee Chairman. So yan ang kanyang diskarte. So Grace Line, ginugulo ni Matibag ang Senate at ang impeachment court. Wala na siyang gagawing matino kung hindi manggulo. Hinanapan niya butas si Senator Alan. Paano ngayon yan? Si Vince Dizon pala nagpatayo niyan. So sinong banatan nyo? Kakampi nyo si Vince Dizon. Paano yan, Mr. Matibag? Hindi ka ba natitibag dyan? O pakinggan natin po ang sinabi naman ni Alan Peter Cayetano. Ito, pakinggan natin. Ang impeachment court dahil inihayag ang investigasyon bago pa tumestigo si NBI Director Melvin Matibag sa nagpapatuloy na impeachment trial. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Si Cayetano ang nagsilbing chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee noong ginanap ang 2019 SEA Games sa Pilipinas. Nakadakdang umarap si Matibag bilang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 ng impeachment trial sa Martes, July 21. Kinwestiyon din ni Cayetano kung bakit ngayon lamang inanunsyo ang investigasyon gayong ilang beses na umanong nasuri ang 2019 SEA Games sa mga nakaraang taon. Iniugnay din ng ilang senador ang issue bilang paraan umano ng pag-isa-isa sa mga natitirang minorya sa Senado. Samantala, naging emosyonal naman si Senator Judge Pia Cayetano at sinabing hindi dapat ma-pressure o matakot ang sino mang hukom sa gitna ng pagdinig. So, yan po ang sinabi naman, no? Pero pakinggan natin yung paano ba nagan. Ito naman, ang sinabi naman ni, actually, nanguna dito si Ruben Padilla eh. Ito po, pakinggan natin yung sinabi ni Ruben Padilla, tapos pakinggan natin si Pia Cayetano. Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Kapamahalang hukom, Senator Judge kapamahalang hukom, Magandang hapon din po. at sa atin pong Ginoong Pangulo. Nais ko lamang po magbigay ng isang maiksing manifesto. The gentleman has 2 minutes. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga
mga mahal kong kasama, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman, ang isang damdaming masasabi ko pong nagtatanong, sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin, at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapagkat alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ayan. Ginoong tagapamahalang ko. Pakinggan natin The si Alan manifestation Peter of Senator Cayetano. Judge Padilla is noted. What is the pleasure of Senator Judge Mr. Cayetano? Presiding Alan? Officer, Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is suppletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 organizing committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe in the form muna of manifestation, unless the presiding officer or Senate President thinks that I should elaborate on by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that Senator proceeding. Judge Cayetano may make his manifestation. For the record, sir. So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So, if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant
issued by the ICC has promised us that he will hold his agents na nanggulpe ng isang OSAA. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yun. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the execution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Diba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here, despite of many, many other important things. Not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo nung bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure, but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House, but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it is still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to the director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it,
it's definitely not me, because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president Vince now. Dizon. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Ha? So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. So, would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So, that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping.
Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Yes, what is the Dito pleasure? magsasalita na rin si Pia in support of her brother. Nais ko lang din ulitin na sa aking pagsusuri, kung meron man sasagot dito sa mga kaldero, sa mga building na kinonstruct sa New Tarlac City, New Clark City pala ang tawag, ay si Vince Dizon ang mananagot. In fairness naman kay Vince Dizon, attorney, nung time na yon, ulitin ko lang po, na ang dapat sana mag-host nito sa 30th SEA Games ay ang Brunei sana po. Kaya lang ang Brunei nag-withdraw last hour at binigay po ang kasunod sa rotation ay Vietnam. Vietnam hindi rin tinanggap. So dalagay sa balang ng alanganin, less than 2 years, napilitan ang Philippines na tumanggap ng SEA Games na mag-host. At in 2 years or less ay napatayo ng Pilipinas ang kakailanganin na mga infrastruktura. At ang kudos to Vince Dizon at siya po nagpatakbo ng lahat. At kung napabilis man ni Vince Dizon, attorney, yan po ay dahil sa emergency ang lahat ng procurement. Walang bidding na nangyari dahil sa emergency. So kung meron mang sagutin dyan, ay dapat doon pa kinasuhan si Vince Dizon. Tapos yung kaldero was mistakenly yung cauldron na kung saan ang torch sa sinindihan habang nagtutuloy ang SEA Games ay biniblame nila kay Alan Peter Cayetano bilang Speaker ng House of Representatives. Pero nag-umpisa po yung budget para sa panggasto sa SEA Games ay Department of Foreign Affairs Secretary pa si Alan Peter Cayetano at wala po siya na nagkaroon ng insertion man, kung meron man, para sa budget na 10 billion para sa SEA Games. So ngayon, that is a plain and simple fact na bakit ilalabas ngayon ni Matibag na si Alan Peter Cayetano ang titirahin niya. In fact, hindi ba niya alam na si Vince Dizon na kanyang super close kay BBM na boss niya ang nagpapatakbo ng lahat ng construction? Yan po ang katotohanan. So pakinggan po natin muna rito yung pagsuporta naman ni Pia Cayetano sa kanyang kapatid. Pleasure of Senator Judge Pia Cayetano. Mr. President, Presiding Officer, I assume most of my colleagues, like me, were busy studying the lengthy memorandum filed by each of the parties. For the record, 30 plus pages, more or less double space yung sa prosecution. Kaya by the time I got to the defense, para na ako maduduling kasi mahaba na nga yung 30 pages na double space, napunta pa ako sa single space. Okay lang yun, kasama sa trabaho yun. Pero that's how lengthy the documents were. And I slept at 2 a.m. Hindi kasama to sa explanation ko. Di ako nagyayabang or anything. It's our job. And I'm a night person, so normal sa akin yun. And then in the morning, tuloy ulit. Sent my staff questions, asked for more details, and then we worked together throughout the morning until it was time to come here. So I don't know anything about this statement of Director Matibag. But it bothers me to hear this. I now remember that I saw a message pop up in my phone which hindi ko nga pinansin kasi nga ito yung important issue ko na pag-aralan ko tong memorandum ng mga parties na inabala nga naman nilang very lengthily and exhaustively nila dinidiscuss in a written document. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong pa-imbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Political kasi lahat, political harassment.
Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to At saka matagal ng issue na yan. investigate? And again, I 2019 pa. don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to Bakit hindi understand. If I don't have dito? reason to be upset, then thank you. I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, Gumagawa I naman sila ask that ito we play it. I para want to see makakuha what ng this leverage witness rate sa mga Cayetano. is doing. Ayan, ipi-play na yung sinabi ni Matibag. Presiding officer declares a brief recess. Ayan, recess mo na. Pagbigyan na lang natin yan. So anyway, let us finish the discussion here. Ang concern lang po dito, lalo na si I am trustworthy. Sinasabi mo na kahit sino dapat imbestigahan. Okay? Ako naman, there is such a time. Kailan ba nangyari? 2019. So si Duterte ang president noon at naman si Cayetano ang Department of Foreign Affairs Secretary noon at siya po ang in-appoint na Philippine SEA Games Organizing Committee. At dahil siya namumuno, parang tinuturo lahat ng proyekto na ipapatayo kasi kailangan magpatayo ng mga sports facilities, Olympic size swimming pool. At ang dami po, in all, umabot po sa 10 billion approximately ang gastos. At doon po karamihan sa New Clark City tinayo yan. At ang lahat na nagpatayo niyan po ay supervised ni Vince Dizon bilang Basis Conversion Development Authority President and Chairman. So with that, lahat po yun, in fairness naman kay Vince Dizon, lahat po yun, attorney, ay puro emergency procurement. Hindi po dumaan sa bidding. At ang nag-construct niyan, yan din po ang nag-construct ng Pasig City Hall na pinagmamayabang ni Vico Soto. So maayos naman ata sa tingin ko ang pag-construct ng Pasig City Hall na bago. At kung maayos, ibig sabihin maayos din ang record niya pagpapatayo sa mga SEA Games project. So with this, ano ba talaga ang pakay, bakit ang pakiusap lamang ni Alan Peter Cayetano ay kung talagang gusto mag-imbestiga Mr. Matibag, investigate ka lang kung gusto mo. Huwag ka na mag-anunsyo. Ano bang purpose mo sa pag-anunsyo? Ibig sabihin, gusto nyo i-intimidate yung mga judges na sa tingin ninyo ay pabor kay Sara. Dapat, paano naman ang mga senador na hindi ninyo, kita mo, I'm calling out si Insurrecto, na kapwa ko vlogger, si Colex, si Bad, si Vlog Casera man din, pati si Batang Maynila 2H, pati mga iba dyan. Sa tingin ko, ganun din si Mima Alicia. Yung mga vlogging din yung style marites po eh. Tatapatin ko na kayo, style marites, wala kayo pinanghawakang ebidensya. Tapos sasabihin nyo, natutuwa kayo, pumapalakpak kayo na makakasuha naman si Alan Peter Cayetano at saka si Ruben Padilla tungkol daw doon sa obstruction of justice. Attorney, magkakaroon ba ng obstruction of justice si Ruben Padilla? Kahit sabihin natin na siya ang nagtumulong para makasibat si Bato de la Rosa. At kung tutuusin po, ang warrant na ini-implement ay warrant ng International Criminal Court. Warrant kung sino ang may obstruction of justice sa Article 70 attorney ng Rome Statute, dapat magsampa sila ng kaso sa ICC. Kasuhan nila si Ruben Padilla ng obstruction of justice kasi iyan pong eksaktong artikulo ng Rome Statute na nagpaparusa sa mga tao na humahadlang o nagkukos ng delay sa mga administrative justice procedures ng International Criminal Court. So bakit, attorney, ang tanong ko lang, bakit wala naman palang jurisdiction ng Pilipinas? Bakit nakakasuhan si Ruben Padilla at saka si Alan Peter Cayetano sinama ng obstruction of justice sa pagsibat ni Bato? Ano ang justification dyan na legal?
Kung meron man ako nakikita, attorney, lahat po nagalaw na pagbabanat ay langanin. Ang pagbabanat ng kaso ni Rimulya kay Marcolita ay alanganin. So, bantay kayo pag makalabas na si Marcolita. Kasi sigurado po ako mananalo siya dyan. Paano mo naman sabihin nagkaroon ng plunder ang sariling ang pera na private money at sinama mo pa yung nagbigay ng pera, sinama niya pa sa plunder. Anong klaseng gobyerno ito? Ang problema po kasi sa kanya, ini-stretch na mahaba ang definition ng plunder to include even those that are things that you cannot imagine to have been included. So, ngayon, sa pagpahaba ninyo ng meaning ng mga batas ng plunder, kinukulong nyo na ngayon si Marcolita, pati yung mga nagbigay ng pera. Saan ka naman makikita pati yung nagbigay ng pera, kikulong ninyo? Ikaw naman, Justice Moreno, Carl Miranda, ay nag-anunsyo ka pa. Carl Miranda, I challenge you to a debate kung gusto mo makipagdebate. I am insisting na walang probable cause para ipa-aresto mo si Marcolita. Bakit ko ba nasabi na walang probable cause? Let us define first. Iligbihan natin ano ba talagang kahulugan ng probable cause. Doon tayo magsimula. Ang probable cause po sa ilalim ng Constitution natin, sa Article 3, Section 2, na nagsasabi, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Pag persons to be seized, arrest tayo. So ngayon, paano mo nasasabi na ang informasyon mo, Justice Carl Miranda, ang informasyon na hawak ninyo sa division mo ay ganito po. Wala kayong affidavit ng complainant. Bakit sino complainant yan? Tapos, sino ang testigo ng complainant nyo? Kasi sinasabi sa Constitution, after examining the complainant under oath and the witnesses that may be produced by the complainant. So, sino ngayon ang complainant ninyo, Justice Carl Miranda? Wala, di ba? Kung ano na lang, pag pinangangatawanan na lang, pagsasalita ng ombudsman na mayroon kaming kaso, yun ang pinangangatawanan mo. Hindi nag-uutos ang konstitusyon na ang pagsasabi ng isang opisina ay magagamit mo na testimonya. Hindi po. So ngayon, pag masabihin na natin, actually kung ano meron kay puro dokumento. Dokumento na nag-donate si Mike Defensor ng 30 million, na meron pang pagbabayad ng buwis sa pag-donation tax na kung tawagin, at ito po ay 30 times 6, that is 1.8 million pesos ang binayad ni Mike Defensor on record na may resibo pa sa BIR para sa pagbabayad ng buwis sa donation tax. So, attorney, kung ako tanungin mo, meron ng presumption of regularity na malinis ang pag-donate, the fact na nagbayad siya ng tax. Next, nag-donate po si Joseph Espiritu ng 25 million at nagbayad pa siya ng tax na 1.5 million, which is 6% of the donor's donation amount. So, yung donation amount is 25 million times 0.6, that is equivalent to 1.5 million pesos. At may resibo pa. Nang ibig sabihin, ulitin ko lang, kung ang nagbigay siya ng pera ay nagbabayad pa ng buwis, that is innocently given. Next, sa pangatlo na nagbibigay ng pera ay 20 million na si Aristotle Baluyot Viray na nagbayad din ng buwis na may resibo pa sa BIR, at ang binayad niyang pumbuwis ay 20 times 6, that is 1.2 million pesos. So ngayon, Carl Miranda, Justice Carl Miranda, you are required to establish na yung perang binigay na 75 million in all ay ill-gotten. Here's now the question. How can you now consider the fact na
nagbayad ng donations tax ang tatlo, how could you now dare say, na iyon po ay tinatawag na ill-gotten wealth? So ngayon, ang pinagbabasihan mo, I understand your situation, Carl Miranda. Naghahabol ka lang na baka i-appoint ka na Chief Justice ng Supreme Court o di kaya Justice ng Supreme Court kasi dalawa po ang magre-retiro na kasapi ng Supreme Court. Magre-retiro ngayong November at kung hindi ko magkali, November 17, si Chief Justice Alexander Gismondo. So magre-retiro rin ngayong November 5 si Justice Amy Lazaro Javier. So dalawa. So hinahabol nyo na yan, ang pwesto na yan. Natatandaan ko, na totoo ang sasabihin ko, natatandaan ko kasi bakit. Noong pumirma si Justice Peralta bilang chairman ng Sandigan Bayan Division na nag-convict kay Erap, ay inappoint siya kaagad bilang Justice sa Supreme Court. So, diyan mo makikita ang mga premyo na binibigay sa justice na nakikiayon sa gusto ng kung sino ang sa power. Noong sa panahon na yon, kay Justice Peralta, ang nasa power ay si Gloria Macapagal Arroyo. At saka si Justice Diosdado Peralta, siya yung chairman ng division na nag-convict kay Erap. At because of that, binigyan ng premyo. Di ba? Ganun lang ako kasimple yan. So, ano pang ibang basihan mo, Justice Moreno? Ang binabasihan mo, o Carl Miranda, ang binabasihan mo po ay ganito. Nasa Presidential Decree 46 po na sinasabi na ang sinuman tumanggap ng pera by reason of the office ay guilty siya sa tinatag na sa batas na yan. Hindi mo matatawag na indirect bribery or hindi mo rin matatawag na bribery, pero sa batas na yan, just a mere act of giving money, basta may connection sa kanyang opisina, ay pwede ka na magigilty. Pero ang parusa kay konti lang. Sana dyan mo na lang pinarusa, dyan mo na lang kinasuhan. Hindi, ginawa mo, 3 donation ay ginawa mo na series of acts na that produced the amount which you called as ill-gotten na donated naman yun ng private money. So, how can you now dare say, Justice Carl Miranda, na iyon ay series at pwede mong sasama na meron ka bang ebidensya na nagpapakita na si Mike Defensor, si Joseph Espirito at saka si Aristotle Viray ay nagkutsabahan para magbigay ng pera kay Marcolita? Only if you have evidence, sabihin na natin mali yung pagbibigay ng pera, but only if you have evidence to show na nagkutsabahan ang 3 donors para mo sabihin na mayroong plunder. Kasi kung walang kutsabahan, considered as separate acts yung 3. Kung separate acts ang 3, hindi mo pwedeng magiging series. At kung hindi magiging series, magiging 3 kaso lamang ng paglabag sa Presidential Decree 46. So wrapping up, ang lahat po ginawa ninyo kay Alan Peter, kay Tano, kay Ruben, kay Marcolita, lahat po ay na-target nyo para lamang ang lahat ng mga pabor kay Sara ng mga senador ay matatanggal. At eventually, ang inyong objective ay pababain ang pag-compute ng 2/3 votes, which should be, kung sa ngayon, walang 3, 21 ang computation, sa magiging 2/3 ay 14. So gusto nyo pababain, magiging 13. Kung magiging 13, hindi pwede kasi butal. Kailangan buo. So ang kasunod na buo ay 12. So 12, 6 times 2, dapat pababain ninyo, tanggalin ninyo, gagawin ninyo po na 18. So tanggalin ninyo ang 6 na senador. So pag matanggal niyo si Alan Peter, matanggal niyo si Rubin, sino pang iba? Si Amy? Sino pang iba? Si Villar? Wala po. So nevertheless, it is a dream that will not happen. I'll just call it always a dream. So magandang umaga po sa lahat. Perny Pinto Sr., Cassandra, Daisy, walang witness ang maleta. Paano na kaya pala yung maleta, gang? At flood control, nakakalimutan na. Nagbabaha pa ng kakraan. Corazon Antonio, hello Dr. Kausing. Ask ko lang po if dapat ba na mag-inhibit si Senator Hontiveros. Actually, kung ako, hindi po dapat mag-inhibit kahit kapareho pa sila na nagpapakita ng pabor laban kay ng laban siya
kay Sara kasi po walang pamalit. Nilagay na sila ng batas na sila lang. So walang pamalit. So pwede lang inhibition kung may pamalit na judge. Walang pwedeng pumalit kasi sila lang ang binigyan ng kapangyarihan ng ating konstitusyon na magiging judge. Okay? Tapos magiging conflict of interest nga yan dahil tatakbo siyang presidente. Nag-anunsyo siya na tatakbong presidente. Si Kabsat Robel Bingson, kakanain na naman nila ng plunder para walang bail at hindi na ganun nga mangyari. So Helen Baguio, good morning po, attorney. Tapos Corazon Antonio, hello po Dr. kasi ask ko lang if, ayun na, nasagot ko na po. Si Ramel Bengson, NBI National Bully Investigation. Sobrang bully na talaga. Ganun nga, kay Kumaro, I am trustworthy. So nabasa ko na, Zahira Ibrahim, Insaala, super yabang na talaga si Matibag. Tapos si Anchor Channel TV, huwag ka magkamali, Matibag. Okay, Galaxy, good morning po, attorney. Steve, basta post-audit na yan. So, Rene Labaton, so magandang umaga po sa inyong lahat. At nasabi ko na po, kayo na po ang bahala, kumusga. At magandang umaga, kababayan!